Okay, so meron naman tayong ibabahagi sa inyo na kaalaman, ano? Matagal ko rin na tiniis kasi ito. Maluwag na yung audio jack doon sa ginagamit kong desktop computer. Na? So, yan yung pag-uusapan natin dito sa ginawa kong video. Okay, no? So, welcome sa manonood natin dyan ng full computer YouTube channel. So, sabi ko nga, no? Matagal ko rin na tiniis yan. Yung audio jack ng desktop computer ko. Ayan, no? Maluwag na. So, siya nga pala, yung yan ha, yung green na color. Yan, electrical tape. No? Para guide ko. So ibig sabihin ng green color doon sa may port na jack ay speaker yan. Kapag yung pink naman ay microphone. Okay, so yan yung ginagawa ko para hindi siya magalaw. Pero ganun pa rin hindi talaga maiwasan, nagagalaw ko talaga. Kaya hindi na ako makatiis. Kaya kailangan ko nang ayusin, no? Kasi nade-delay ako sa mga ginagawa ko dito. Ayan siya. So meron siguro sa atin kaunting problema lang sa kanilang desktop computer ay siguro hindi na nila ginagamit yung desktop or bumibili na lang ng bagong computer. Okay, so yan yung gawin ninyo, no? Electrical tape lang yan, yung color na nilagay ko dun sa may niya, para green sa green tsaka red sa red. So siya nga pala, yung ayan yung binili ko na bago. Okay, in-order ko yan sa hindi ko lang sure kung sa Lazada ba or Shopee. Sa Shopee yata. Okay, so yung pangalan ng product na yan ay desktop PC front panel, audio jack ports with dual USB port. Okay, so napaka convenient na ngayon, kasi madali lang siya hanapin. Dati kasi nahirapan ako maghanap niyan kasi kailangan ko pa isa-isahin yung mga computer store sa downtown area. Nakakapagod maghanap. Yung presyo pala niyan ay 82 pesos lang, no? Mas mahal pa yung shipping fee. Okay, so tuturo ko sa inyo kung paano siya ikakabit sa inyong computer, yung desktop computer. Okay, so yan yung na yan sa online ko rin binili. Yan, yung ginagamit ko kasi. So merong yan apat na yan. So makita niyo yan doon sa kasi meron akong sa store online, yung tinatawag na Paul PC Shop. So nandyan din yung link niya sa description ng ginawa kong video. Okay, so tanggalin natin isa-isa yung mga nakakonect. Okay, so merong cover yan sa yung desktop casing ninyo, sa front at saka doon sa may likod nya magkabilaan. So merong screw yan, dalawa. Okay, tingnan ninyong mabuti, kasi yung ibang mga desktop computer hindi kailangan ng screw, parang clip lang. Naranasan ko kasi dati na umabot ng mga 30 minutes to 1 hour bago ko na tanggal yung front panel niya.
ng casing. Dahil walang screw, clip lang pala. Mas Mariusip, mas matagal pa yung oras ko ng pagbaklas compare doon sa pag so ayan, no, nakita niyo back to back siya. Meron doon sa front tsaka sa likuran na part, so merong screw siya ha, up and down. So kailangan tanggalin muna ninyo yung dalawang cover magkabilaan, saka ninyo huhugutin yung front panel niya na plastic. Medyo marumi na, no? So kailangan ninyo ng kwan dyan, paintbrush para malinis. Pasensya lang kayo doon, ano, sa ingay sa labas. So ayan, tatanggalin natin dyan, oh, pero magre-replace tayo. Yan yung kwan ha, yung bagong binili ko. So meron niyang level ha, tingnan niyo doon sa may kwan niya mismo, meron siyang level. Audio sa audio, saka yung sa USB. Magkaiba yung sa audio saka sa USB. Okay? So doon sa may motherboard meron din level, saka dyan mismo sa may kwan niya. So tignan niyo mabuti para hindi kayo magkamali. Okay? So ayan, oh, USB. Meron siyang level. Okay, tapos doon sa may pagkakabitan ninyo sa board, motherboard, ay meron ding label. So ayan siya, audio. So yung audio ikakabit din natin sa may audio. Okay, ayun, natanggal na natin. Natanggal na natin yung luma, so ikakabit natin yung bago. Okay, so ganyan yung pagkabit ha. Huwag nyo muna tanggalin, kailangan alam niyo kung saan niyo ikakabit. Magkapareho kasi sila ng kable, kaya't alam ko na yun yung kable niya, yung dalawang kable niya para sa audio tsaka sa USB. So meron tayong extended na USB port sa harap. Yo, ginagamit naman yan sa kwan ha, yung USB sa front, ginagamit naman yan sa mga flash drive, no? Pero pwede rin ninyo ikabit yung mga wireless kwan ninyo, Wi-Fi receiver, USB, yung mga maliliit lang, pwede din doon sa harap. Pero wag nyo ilalagay yung mga printer ha, yung mga printer, USB printer niyo, wag nyo ilalagay sa USB port sa harap ng inyong panel, front panel ng inyong desktop. Dapat sa likod yan yung mga printer. Yung sa harapan, nasa kwan lang yan, mga USB flash drive lang, mga ganon. Okay, so ayan siya, oh, sa motherboard, oh, para pakita ko sa inyo, no. Meron siyang kwan, ayan, audio nasa left side. Ayan, nakita, no? Nakita ba? So meron siyang label para hindi kayo magkamali. So i-connect niyo yung sa audio at saka yung USB para sa USB. Okay, ngayon ay kakabit naman natin yung kwan nya. Ayan, dun sa may kwan, sa may front panel na plastic. So, no, to saka pa natin tatanggalin yung luma. Yan. Pinorward ko na yung video para mabilis. Importante na makita lang ninyo. No, so ganun lang, oh, napakadali lang. So advice ko lang, ano, huwag kayo magkabit ng kwan. Huwag kayong gumamit ng mga tawag dito, yung mga epoxy, no? Epoxy. Kuwan lang. Glue stick, mga glue gun. Ganun lang. Ayan, so meron siyang kuwan dyan, eh. Yung parang screw na malapad para mapigilan lang siya na hindi kapag nagsaksak kayo ng kuwan. Kinakamay ko lang kasi may kwan, eh. So plastic lang yan, ano, nasa
sa diskarte ninyo kung paano niyo gagawin na kuan. Pero huwag kayo gumamit ng mga epoxy na mga malalakas. Pwede kayo gumamit ng mga kuan. Idea ninyo kung paano niyo gagawin. So yan, linisan ninyo. Okay, so back to back na walang cover yan ha. Babalik na natin yung dalawang screw. So take note, hindi lahat ng mga desktop computer ay merong screw. Okay, merong iba na clip lang. Sabi ko nga, naranasan ko na nag-open ako ng desktop computer, natagalan ako kasi hindi ko talaga nasanay kasi ako na may tinatanggal na dalawang screw. So, wala akong makitang screw, clip lang pala. So, ako lang naman, experience ko lang naman yon. So yan yung hawak ko na yan, no, na ilaw. Sa online ko rin nabili yan. Very useful, no? Sana makatulong sa inyo, no? Huwag kayong matakot na ayusin yung computer ninyo. Yung iba kasi siguro tinatapon na, bibili ng bago o pinapaayos pa sa mga technician, no? Mahal na mga, yung iba mahal sumingil. Sipin mo 82 pesos lang, tapos magpapa-repair ka pa niyan. Napakadali lang ayusin. Yun. So ganun lang, no? Bago ninyo ibalik yung cover nya, no, ilinisan ninyo gamit ng paint brush. Mas maganda kung meron kayong electric na blower dyan, ano, yun gamitin nyo para mas mabilis. Linisan nyo na rin lahat ng mga blower para isang kuha na lang, isang trabaho na lang. So ilalagay ko dyan sa description ng video na yan. Video na to pala. Ay, voice over kasi itong ginagawa ko. Voice over. So ayan, ha. So ganun lang. O yan yung luma nya. Kung doon sa mga aspiring technician dyan, pwede nyong ayusin yan. Yung sira lang naman yung kuwan mismo, yung green, no, tsaka yung kuwan dyan. Pero yung kuwan nya, yung circuit board, sa palagay ko okay pa. So ako, dahil importante din sa atin yung oras, ay bili na lang ako ng kung ano lang yung sira nya. Yun lang yung inayos ko. Okay, so back to normal na siya. So kinabit ko na yung dalawa para hindi na siya, yung hindi ko nagagalawin yan. Doon ako sa kuha na. Kasi yung ginagamit ko lang kasi yan sa earphone, no? So hindi ko na permanent yan dyan, hindi ko natatanggalin. Doon ako sa may kuha nya, sa bandang kinakabitan na. Okay, so testing natin, no, kung okay ba. Punta kayo dun sa may volume control, hanapin nyo yung headphone. Lalabas yung headphone kapag nagkabit kayo ng headphone. So ayun, no, huwag kalimutan na mag-subscribe, no, kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Sana ay nakatulong sa inyo, no, sa mga baguhan dyan na nakapanood lang. Okay, so ang lakas, ayos. So hanggang susunod naman, ano, na gagawin nating video. Bye bye.